Magluto tayo ng pata na may kasamang balinghoy. At ito nga, kumuha kami ng balinghoy dito sa aming mga pananim. Mabuti na nga lang at meron na ngang mga bunga ang aming balinghoy. At ito, tatanggalin lang natin dito sa pinakapuno. Medyo matigas yung kanyang ugat. Mahirap siyang tanggalin, Kasi nga, ito nga yung aming kampit lang ang ginagamit. Hindi namin makita yung malaki naming kaya ayan tuloy, nahirapan tuloy si Boss Apollo na alisin itong ating mga kamuting kahoy dito sa kanyang puno. Pero tanggal naman niya. Ayan, medyo natagalan nga lang kami. At kumuha rin kami ng ating tanglad. Isang tangkay lang pwede na yan. Ayan. Iba talaga kapag may tanim ka, talagang dito sa paligid meron ka nang makukuha. At ito na nga ang ating mga gagamiting sangkap. Nandito na yung ating tanglad, pata, at yung ating kamoting kahoy. Yung patang binili ko, yung nakatilad na kasi nga baka mahirapan pa ako kung buong patang binili ko, kaya ayan, nakahiwa ng ating mga pata. Nagpakulo na rin ako na magiging sabaw dito sa palayok at ito ilalagay na natin ang ating pata. At ito, iayos lang natin itong mga karne. Dapat nakalubog sa sabaw para nga maluto ng gusto. At tatapang ko muna to habang hinahanda ko pa yung iba nating rekado. Ito ang ating tanglad, atin niyang itatali ng ganito para hindi naman parang ang kalat, no? Doon pag nilagay natin doon sa loob ng palayok. Ganyan. O, marunong ba kayo niyan? At tapos, itong ating tanglad, pipitpitin natin tong pinakadulo para mas maging malasa siya. Yan, nakikita nyo, ganyan yung ginagawa dapat sa tanglad kapag kayo ay gumagamit ng tanglad sa inyong mga niluluto. Kailangan inaano nyo, yan, tinatali nyo, pinupulupot nyo, tapos yan, pitpitin nyo rin yung pinakadulo. At pagkatapos, ito, meron din tayong isang sibuyas dito, ilalagay din natin. Ayan, kailangan lang natin itong balatan at pagkatapos hihiwain natin sa apat. Yan lang naman yung magiging sangkap natin na pangpalasa sa ating nilagang pata. Ayan, hiwain ko to sa apat. At pagkatapos niyan, ilalagay ko na doon sa ating palayok. Isasama na natin dito sa ating nilalagang pata para talagang lumasa na ang ating tanglad at saka itong ating sibuyas. Medyo mahaba pala yung nagawa ko doon sa ating tanglad. Dapat pala mas maikli pa, no, yung aking ginawang pagtatali para kasya. Pero kakasya na rin to. Ayan, pipilitin natin magkasya. Kasi nga, pag naman na yan, nalaga na, yung ibig sabihin ay nainitan na, tutupi na rin naman yan. At yan, naglagay na rin ako ng pamintang buo. At ang gagawin na lang natin dyan, iintayin na lang natin munang kumulo at lumambot ang ating pata. Samantala, gagawin na natin itong ating kamoting kahoy. Isa lang naman ang aking gagamitin kasi nga malaki na rin naman to. At ayan, hinugasan ko muna at saka natin yan babalatan. Magdahan-dahan kayo sa pagbabalata, baka kayo ay mahiwa. Kung kayo ay marunong ng ganitong paraan, mas maganda. Pero kung hindi, pwede nyo naman gawin na lang yung parang binabalatan talaga, diba? Pero yun nga, dapat talagang tayo ay maingat kapag tayo ay may hawak na kutsilyo o may ginagamit tayo mga matatalim na bagay para hindi naman tayo masusugatan, 'di ba? Ayan, nakita nyo, nabalatan na natin ang ating kamoting kahoy at eto, kumuha lang ako munang lalagyan para pagka hiniwa na natin ng mga maliliit ay meron na tayong lalagyan. At ayan, bibiyakin ko lang yan at hihiwain ko ng tamang laki lang para magkasya doon sa palayok. At tatanggalin ko din yung mga matitigas doon sa gitna kasi 'di ba meron yung parang ugat doon sa gitna. Ayun, tinatanggal ko rin para hindi na siya isama doon sa ating lulutuin, 'di ba? Kasi hindi rin naman natin yung kakainin. Kaya yun, hindi ko na isasama, kaya tinatanggal ko na yung mga parang ugat doon sa gitna, no? Ayan, o, 'di ba, na hiwa na natin ang lahat ng ating kamoting kahoy. At isasama natin dito sa ating nilalaga. Pero bago yun, aalisin ko muna yung mga bula-bula dito sa ating nilalaga. Diba? Kapag naglalaga tayo ng karne, madalas makikita natin meron siyang mga bula-bula na kulay brown. Ayun, aalisin lang natin yan. At ito, ilalagay ko na ang mga kamuting kahoy na ating hiniwa, ang ating balinghoy. Isasama na natin dito sa ating nilalagang pata. At ayan, hahaluin lang natin para mailagay natin sa ilalim din itong ating kamoting kahoy.
Yung mga karne, iibabaw na lang muna natin at itong mga kamoting kahoy ang ilalagay naman natin sa gawing ilalim. At ito, nagbudbud na rin ako ng asin. Yan lang ang ating pangpalasa na ilalagay. At aking medyo babasain yung mga asin kasi nandito lang sa ibabaw kasi nga puno tong ating palayo. Kaya yung ating asin ay naipaibabaw. Kaya ito binabasa ko muna. At pagkatapos niyan, ayan, tatakpan lang muna natin itong ating nilalaga. Wala na tayong gagawin kundi iintayin na lang nating lumambot ng gusto ang karne, pati na rin yung ating kamoting kahoy. Sabay na yang lalambot. At pagkalipas ng ilang minuto na ating pagpapakulo, ito na ang ating nilagang pata na may balinghoy. Thanks for watching and don't forget to follow, like, and share. Bye!